Oh, eto, speaking. Mga kababayan, baha na naman sa Davao. Ito nga masasabi ko eh. Kamakailan lang mga kababayan, ito sabi ng apo ni Digong na anak ni Pulong, Pamilya Duterte nag-focus talaga sa build. Hindi sikat ang multo sa amin. Hindi daw sikat ang ghost project sa kanila. Walang ghost project sa amin up until now. Legacy ng pamilya noong time ni PRRD, build talaga. Pag malaki, ipagmamalaki ni Davao City 2nd District Omar Duterte, anak ni Davao City 1st District Pulong Duterte. Wala daw ghost project sa Davao. Walang ghost project. 51 billion na punta sa ayos. 51 billion daw na punta sa ayos, mga kababayan. Pero may tanong ko lang, mga kababayan. Video. Ang laki po ng baha sa Davao. Ay, ganahan ko! Ah. Ganahan ko! Ano yan? Oh my God! Ayun, naanot na sa motor. Ayun, nadala na si kuya. Wa na. Kasi ganahan mo rin mag-jet ski, no? Ganahan mo din mag-jet ski. Wala daw ghost project. Kita ninyo, mga kababayan? Mismong mga taga Davao nagsabi, wala daw ghost project. Baka gusto nyo mag-jet ski. So ano ito, mga kababayan? Ay, ganahan ko! Ganahan ko! Kuya! Oh my God! Ayun, si kuya. Ayun, inanod na. Ayun na. Yung motor. Ayun na. Nahulog na. Hallelujah! Kasi ganahan mo rin mag-jet ski, no? Pwede na kaayo. Kita ninyo? Diba? Akala ko ba walang ghost project? Sabi pa nga ni ate, baka gusto nyo mag-jet ski, no? Lami kaayo. Masarap daw mag-jet ski. Sabi pa nung isang ale. Ay, ganahan ko! Ganahan ko! Kuya! Oh my God! Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan. Huwag niyong sabihin hindi to totoo. Ang lakas ng ulan ngayon dyan sa Pilipinas. Tignan ninyo, uulan lang 1-2 oras, ang baha sa Davao. Akala mo, nagsisurfing. Kita ninyo? Ito, Davao City residents patuloy nang nagdurusa sa matinding baha. Sa gitna ng investigasyon ng Kongreso tungkol sa di umano'y 51 bilyong pondo na ibinuhos para sa flood control project sa Davao City na matagal na pinangasiwaan ng mga Duterte, patuloy ang pagdurusa ng mga residente na tila walang katapusang pagbaha sa maraming lugar sa syudad, partikular na ang Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City, kung saan inaanod pati ang mga motorsiklo na malakas ng agos ng tubig noong Sabado, Setyembre 13 ng gabi. Video courtesy of Rica Jane Sanchez Padillos, Davao City. Kita ninyo? Akala ko ba walang flood control? Walang dyan, ghost project. Kasi ganahan mo rin mag-jet ski, no? Pwede na kaayo. Walang ghost project. Ay, ganahan ko! Natumba si kuya, natumba. Ayun, naanod na, siyempre si kuya, hindi niya iiwan yung motor niya. Bakit? Pag iiwan niya yan, binayaran niya yan monthly. Ayun, sumunod na siya. Ayun, nahulog na siya sa ilog. Hallelujah! Yeah? Kasi ganahan mo rin mag-jet ski, no? Pwede na kaayo. Wala kaming ghost project. Kita ninyo? Mag-jet ski na kayo dyan. Sa mga gusto pong magbakasyon, mga kababayan, mura lang. Punta kayo ng Davao. Walang entrance. Meron po yan tinatawag natin na, tawag doon, di ba? Di ba sa Boracay merong 1, 2, 3? Ano bang tawag yan sa Boracay, mga kababayan? Station 1, Station 2, Station 3.
O, sa Davao, maraming station. O, Station of the Cross ang aabutin mo. Leptospirosis, hadhad, kulugo, kung ano-ano pang hima ang mapunta ninyo sa paa ninyo. Kaya kailangan kung ikaw ay negosyanteng Chinese sa Davao, mag-imbento ka ng bota na hanggang dibdib ang haba. Bakit? Para hindi ka talaga mabasa. Kaya ako po'y nananawagan sa mga negosyanteng Chinese dyan sa Davao. Pag nag-imbento po kayo at gumawa po kayo ng buta or boots, no? Habaan nyo po na hanggang dibdib. Yung boots na hanggang sikmura. At least di ka mapasukan ng tubig. Tignan nyo. Pag nag-imbento ka ng butas dyan, yayaman ka. Yayaman ka. Bakit? Araw-araw, uulan lang 1-2 oras, baha. Pero 51 billion ang project dyan. Wala daw ghost dyan, sabi ng anak ni Pulong. Sabi pa nga ni Pulong, wag niyong i-divert yung issue sa amin. Malinis ang Davao. Kaya nga, paano hindi malinis? Araw-araw ni binabaha. Kita ninyo, mga kababayan? Kakakontent lang natin ito kagabi, walang ghost project. Tapos ngayon, ang lalim ng baha, inaanod pa yung motor. Saan ka nakakita? Binaha, nakakaanod ng motor. Ibig sabihin, malakas. Bakit naanod ang motor? Saan ka nakakita? Motor, inaanod ng baha. Hindi po makakaanod ng motor ang baha, mga kababayan, kung hindi malakas. Malakas yung hagos ng tubig. Bakit? Naanod yung motor eh. Di ba? Ito pa, mga kababayan. Sunod. Ito po yung picture ni Kuya, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam dyan. Sana ba yun? Ito. Kita ninyo, ayan yung motor na inanod. Ito pa yung sunod. Ayun, nahulog, Ito, di ba may dito, may harang. Ito, kanal po, ilog po yan. Ito, spillway po yan. Doon si Kuya nalusot. Kawawa yung motor. Ayun. Lumipad na si Kuya doon. Wala na yung motor. Umangat na lang siya. Andun na yung motor niya. Tapos anong sasabihin ng mga residente ngayon sa Davao? Magaling si Digong? Walang ghost project? Walang flood control? Walang corruption? Anyari? 51 billion ang budget. Tapos yung baha, ganyan kalakas. Di ba? Kita ninyo? Yung motor. Uuwi ng bahay si Kuya galing sa trabaho kasi gusto nang makapiling ang pamilya. Pero saan siya napunta? Sa kanal. Sinong kapiling niya? Yung putik at burak. Yan ang maganda. Kaya, kung gusto mong makapiling ang putik at burak sa ilog, sa kanal, pumunta ka ng Davao. Nagmumotor ka, galing ka sa trabaho, uwi ka, 8:00, 9:00 ng gabi. Sasakay ka sa motor, galing ka sa trabaho, nagmamadali kang umuwi, kasi wala ng ulan pero bumaha, gusto mong makapiling ang pamilya, makatulog, di ba, ng maaga, kasi pasok na naman pagkabukas. Ang problema si Kuya, ang kapiling niya, yung kanal. Yung burak at putik ang kapiling niya. Hindi ang pamilya. Bakit? Yung motor niya, Kung ikaw, tanungin kita, mga kababayan. Ikaw nagmamay-ari ng motor, na lumusob sa baha. Bibitawan mo ba yung motor mo? Kung mahulog ka? Malamang sa malamang hindi ko bibitawan. Bakit? Pinagpaguran ko yan. Di bali nang mahulog ako kasabay sa baha. Kasi mahirap hanapin ang motor. Yun yung pinagkukuhaan mo ng lakas. Ida-drive mo yun para makapasok ka sa pagtrabaho. Gagamitin mo para pagbiyahe. Ginastusan mo yan eh. Malamang sa hindi niya bibitawan yan. Di ba? Tapos, lalait-laitin ni Pulong. Walang baha sa Davao. Nakatulad sa Maynila. Na every district may baha.
Pero walang nabalitaan dito sa Manila na may motor inanod, Sa Maynila, walang motor na inanod. Baha lang. Pero sa Davao, iba. Yung motor pupunta sa kanal. Kita ninyo? Saan ba? Saan daw ito? Ito po, mga kababayan. Floodwaters in Mintal, Davao City. Ayan, crazy floodwaters in Mintal, Davao City. But he held on tight on house and got rescued in the end. Ayan, so, nakahawak daw siya sa gilid, mga kababayan. Hindi niya binitawan yung kanyang motor. Butit na rescue si kuya. Di ba? Oo. Kita, ito, tanong ko mga taga Davao. Ngayon ninyo sabihin na mali ako. Ngayon ninyo sabihin, mga kababayan, na ang mga taga Davao sisigaw pa na magaling si Digong. Ngayon ninyo sabihin na walang taga Davao na nagreklamo. Imposible yung inanod sa baha na nakamotor? Matutuwa yun kay Pulong? Siguro matuwa kung palitan ni Pulong yung motor na inanod. Pero kung pupunta lang si Pulong doon at aakbayan at tatapikin ang balikat, anong sasabihin ng driver? Tapik-tapik ka, okay lang sana kung may 100,000 kang inabot. Kita ninyo? Kawawa si kuya. Kung ako may-ari ng motor, hindi talaga ako matutuwa. Uuwi ka, nakamotor. Kasi nga, galing ka sa trabaho. Tapos ano rin yung motor mo? Imbis na uuwi kang ligtas, pati pamilya mo magagalit pa kay Pulong. Di ba? Kita mo yan? Sabi ni Arian Lopez, itong nakamotor na inanod, na ragasa sa baha, pero sigurado Duterte pa rin iboboto. Bobo na talaga siya. Tangina niya talaga. Oo. Kung itong nakamotor na inanod, kung si Duterte pa rin ang iboto nito, isa lang masasabi ko, bahala ka na sa buhay mo, taga Davao ka talaga. Tanga ka eh. Di ba? Huwag ka magalit sa akin, kuya, ha? Kung na-realize mo ngayon na walang corruption dyan, hindi mo sana maranasan yung baha. Di ba? So, yun lang. Reaction ko, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Kita ninyo,